Musta sa mga suki nating taga-subaybay ngayon, ipagpatuloy po natin sa pagkakataong ito ang pagsagot sa isang DDS vlogger na Katoliko daw siya. Binanatan niya si Father Darwin. Siniraan nga itong si Congressman Rodante Marcoleta, itong isang pare, itong si Reverend Father Darwin Anyober Gitgano. Okay? As far as ni-research ko, I think taga Cebu ito na pare. Imagine the one, pare siya ha, pero dinamay niya pa yung Panginoon natin. Pare ka? Tapos ito yung caption mo, Ginoo ko. Ay nako, diyan pa lang mali ka na, Father eh. Una, paano magiging mali yung Panginoon ko? Isang deklarasyon yan ng pananampalataya. Panginoon ko. Yun din ang deklarasyon ni Santo Tomas sa Juan Kapitulo 20:28, My Lord and my God. Pinagtanggol kasi niya si Marcoleta dahil kumakalat yung mga ah, mga pahayag doon sa kaugnay sa panukalang batas noon sa 18th Congress ni Marcoleta, House Bill 4633, yung tinatawag na Anti-Crucifix Bill. At sinagot naman ito kay Marcoleta, ang ginawa ni Father dahil kumalat, nag-share siya. At yon, may inilagay si Father Darwin, Ginoo ko, Panginoon ko. At dito, binanatan ng isang DDS vlogger na Katoliko daw siya. Sige, tatalakayin natin ito. Kasi kamalingan, pag palaging inulit-ulit ay magmukha talagang katotohanan para sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya. Dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! Rodillo et Ecclesia! Kumusta? Antabayanan nyo mamaya sa sunod natin na pag-live yung kulto sa Surigao. Abay, may mga dinampot na ang PNP. Yung matapang noon, umiyak na ngayon. No? So, antabayanan ninyo mga kapatid mamaya. No? So, sa lahat natin mga kapatid na sumusubaybay sa ating live streaming, welcome po. Katoliko man o hindi Katoliko, ang atin, sagutin lang natin, lalo na yung mga tuligsa sa ating pananampalataya. At itong may nagpasa sa akin na video kasi, no? Dito, nasa TikTok kasi ito, at pinasa sa atin para tatalakayin at sagutin, no? Kaya sasagutin natin ito mga kapatid. At bago dyan, inaniyahan natin ang ating mga suking taga-subaybay na huwag kalimutang pindutin ang like sa ating live at huwag ding kalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell button para updated kayo, mag-comment at i-share ninyo. So pinasa ito ni Bro Georgie Agonzaga, no? At hindi ko ma-open sa aking messenger. So, open na kay Sarah, kaya pinadala ang video at pinanood ko. Yon, isang DDS vlogger kung saan dito, abay, kinatay niya si Father Darwin Gitgano. Ni-research pa daw niya at sa research niya, sabi niya, taga Cebu daw umano si Father Darwin. Nag-research nga na nga, palpak pa. No? Pero welcome muna natin ang ating mga kapatid. Okay. Although, alam ninyo na ang House Bill ni Marcoleta na House Bill 4633 noong pang 18th Congress at pinaliwanag ni
Marcoleta na di na yan na-refile dahil sa 19th Congress dahil sa isinagawa na preliminary hearing nila, nilibing na daw, di na itinuloy. Ang dami ng mga nag-react. Pero bago dyan, mga kapatid, acknowledge natin, may question tayo, no? Dahil alam nyo, di po ba kung nagsubaybay kayo kagabi ni Dr. Rene Joseph Bulliser ng Human Life International sa Buhay Party List, di ba, matagal na panukala at plano na yung mga nagpaalala sa pananampalatayang Katoliko dapat tanggalin sa paaralan, cross man, imahen man, lahat na mga nagpapaalala. Kaya yun, nagiging controversial talaga ang panukalang batas na ito kahit nailibing noong 18th Congress pa. At itatalakayin natin at sagutin natin itong DDS vlogger na ito. Si Mary Jean Palomera dyan sa Saudi Arabia, si Donabil Marcial, sa Sydney, Australia, si Sofronio Corrada, si Delfin Rabago, si Santo Benedicto, si Rasi, si Kamay Nikain, sa Paranaque, si Sio Dreke, no? Si Manolito, si Risi, Irene. So may katanungan tayo dyan, Delfin Rabago, na si Andro Rivero, sang-ayon ba kayo? Tulad sa panukalang batas na ito, kahit nailibing, baka natutulog lang ang paglibing nito, na iyong mga nagpaalala sa ating pananampalataya ay dapat tanggalin. Ito, target talaga ang pagtanggal sa mga Katolikong ospital. No? Kaya umanita talaga ito ng, imagine, ginawan. Although sinabi ni Congressman Marcoleta na optional man ito. Kung makiusap ang naturang pasyente na tanggalin yung crucifix o mga santo na nagpaalala sa pananampalatayang Katoliko, yun ang layunin umano sa House Bill 4633, no? Ni Congressman Sagip, Congressman Rodante Marcolita noon. Kaya mainit talaga yan na pinag-uusapan sa social media, mga kapatid. At ngayon sa pagtakbo niya sa Senado, ito, bumalik na naman kahit ilibing na nila ni Marcolita sa 18th Congress. Kaya pinaliwanag niya pa ulit-ulit na optional naman yan kung ang pasyente ay makipag-usap. Pero una, ang panukalang batas, House Bill, kung maipasa, may posibilidad na magiging batas talaga. At kung magiging batas, di ibig sabihin magkaroon na ng karapatan yung isang pasyente na hindi Katoliko na ipatanggal ang nakasabit na crucifix sa silid ng ospital ng Katoliko. Ngayon, dahil batas yan, anong mangyari kung sakaling magiging batas? Dahil panukalang batas yon, no? Anong mangyari kung ang pasyente meron talagang kaukulang parusa kung nakiusap yung pasyente pagkatapos yung staff o kayo may-ari di papayag na tanggalin ang crucifix doon sa silid? Anong mangyari? Ibig ba sabihin, dahil batas na, maaring kasuhan ang manggagawa o kaya maging ang nagpatakbo o ang may-ari ng isang Katolikong ospital kapag hindi niya tanggalin o aalisin yung crucifix na nakasabit doon sa silid ng
kaniyang pasyente na hindi Katoliko. Ibig sabihin mga kapatid, kung ang isang anti-Catholic, ibang pananampalataya, kaani ba siya sa iglesia ni Kristong kay Manalo, kaani ba siya kay Pastor Kibuloy na o kay Eliseo Soriano na napaka-allergy sa cross. So, dahil anti-Katoliko sila, pagkatapos naisugod sila sa isang Katolikong ospital, at dahil ayaw ng pasyente na may sagradong imahe ng mga santo dahil yun ay nagpaalala sa pananampalatayang Katoliko, ayaw ng pasyente na may krus sa loob mismo ng silid sa naturang Katolikong ospital. So, dahil kung sakali maging batas yan, ibig ba sabihin na kung hindi papayag ang management na tanggalin yon dahil yung paalala ng pananampalataya ay may kaukulang punishment ang naghihintay sa sino mang management o kaya sa staff na umaayaw sa isang pasyente sa Katolikong hospital o tumatanggi na tanggalin iyon. Ibig ba sabihin, pwede na din siya dahil kung sakaling magiging batas yun, pwede na ba siyang kasuhan dahil magiging batas yun? Kaya buti na lang maraming nagbantay, ano? Oh. So, yun ang dahilan kung bakit dumagsa ang maraming komento na ipos hanggang ngayon na paulit-ulit sa umiikot ngayon sa social media. Mayroon pang nakalagay, huwag na iboto si Marcoleta, siya ay Iglesia ni Cristo. Ito ang pahayag ng na-share ni Father. At dahil dito, binanatan ng DDS vlogger si Father, no? So pakinggan natin. Pero bago diyan, acknowledge din natin lahat pala na mga pumasok ngayon, no? Welcome po sa lahat. So may pwede niyong ipindot diyan. Payag ba kayo na magkaroon ng batas talaga, no? Magkaroon ng batas na ganyan na tanggalin ang mga sagradong imahe sa paaralan. Although ang House Bill 4633 sa ospital lang yon, yung mga pwede niyong pindutin dyan. Sa lahat ng mga kapatid, so sabi ni Idna Musayap, huwag kasing magpa-admit sa ospital ng Katoliko. So, Katoliko talaga ang target sa naturang panukala, di po ba? Kaya nga, reaksyon ng karamihan, no? Ang reaksyon nito sa Ethnic Congress pa ito, so di pa lubos kilala si Marcoleta. Pero si Marcoleta, isa sa mga nagustuhan ko ni Marcoleta, yung kahit Iglesia ni Cristo siya, yung pinaglaban niya ang may-ari ng bahay sa Osamis City. Iniipit niya si Congressman Waminal noon. Pero nagtaka lang ako kung parang biglang nagbago ata ang takbo. Parang di na masyadong iniipit sa hearing. Bakit kaya? Okay, tuloy natin. So, sa naturang panukala, mga kapatid, nag-react ang karamihan. Of course, lalo ng mga Katoliko, lalo ng mga defensor Katoliko. Ako, sa defensor Katoliko, nag-react talaga ako. Dahil, alam naman natin, napakaraming usapin sa ating bansa. Di po ba? Napakaraming mga dapat tingnan at unahin. Pero ang tanong, bakit iyon crucifix ang pangunahing binigyan talaga na pagkakataon na gawing panukalang batas na tanggalin sa silid ng isang Katolikong ospital. Kaya, di mabaliwala yung nasa isip ng karamihan, ito isang
panggigipit sa sa karapatan, mga kapatid, ng mga nagdebusyong Katoliko sa paniniwala sa mahal na cross. No? At ulitin ko, nauna nating sinabi na bawat isa sa atin, kahit na ang ating saligang batas, ang saligang batas natin, ginagalang bawat isa ang pagpili kung anumang relihiyon ang iyong piliin. Anumang pananampalataya, saan ka man aanib, ginagalang yan sa ating konstitusyon, sa ating saligang batas. Pero ulitin natin, maliban na ginagalang yan sa ating saligang batas, nandyan din sa ating saligang batas, separation of church and state. Ano pong ibig sabihin? Ibig sabihin na kung ikaw ay naihalal na mambabatas, anuman ang iyong pananampalataya, dapat sana di mahaluan ng iyong pananampalataya ang House Bill kung saan ikaw ang sponsor nito. Puntahan natin itong DDS vlogger na ito. Of course, dito kaniyang ipinagtanggol si Congressman Marcoleta at ayon sa kanya, siniraan ni Father Darwin Gitgano. Ginamit pa ang Panginoon umano ni Father Darwin. Nang sinabi ni Father Darwin sa caption niya, Ginoo ko, Panginoon ko. Pakinggan muna natin, isa-isahin natin to. Siniraan nga itong si Rodante Marcoleta, Congressman Rodante Marcoleta, itong isang pare. May pinost itong pare. Okay? Ano ba ang kanyang pinost? Una, bago nag-react siya, tinitingnan sana niyang mabuti yung Facebook page ni Father Darwin. Hindi si Father Darwin ang nag-post niyan. Si Father Darwin nag-share lang sa naturang post na kumalat. At nilagyan niya ng caption, Panginoon ko, Ginoo ko. So, kung makita mo na, share yan ni Father Darwin, hindi yan post niya, matagal na yan, pero umiikot sa pagtakbo ni Marcoleta, ginagamit ang naturang House Bill 4633 na ang depensa ni Marcoleta, in Congress pa yon. Sa preliminary hearing namin, wala na yon dahil may mga reaksyon. Kaya di na yan na isampa sa 19th Congress. Yun ang reaksyon ni Marcoleta. Pero nanatili pa rin na issue. Bakit? Dahil maraming mga nag-react na yung paggawa ng panukalang batas na yan ay isang pagsubok o isang pagkakataon sa pag-atake ng pananampalataya dahil ang pananampalatayang lalo na cross at ang tanda ng cross, pananampalataya, tanda ng pananampalatayang Katoliko. Ginagamit nga ng mga ministro ni Manalo ang aklat Katoliko tulad nito. Pakinggan natin. Aral Katoliko, sa pahina 11, ito po sabi niya, ang tanda ng Santa Cruz ay siyang tanda ng taong Katoliko. Oo. So, tanda ng Santa Cruz yan. No? Sign of the cross, tanda ng isang taong Katoliko. So, tulad sa bandila, ang INC, meron sa sariling bandila. Yeah? Yung kulto sa Surigao, meron din silang sariling bandila. Oh. Ang bandila ay sumisimbolo sa ating bansa. Sa simbahang Katoliko, ang cross sumisimbolo sa pananampalatayang Katoliko, sumisimbolo sa ating kaligtasan. Kaya nga, kung maalala ninyo, makita nyo ang cross, sino ba ang maalala ninyo sa isip? Di po ba walang iba
kundi ang ating Panginoon Kristo na nagkatawang tao at sa pamamagitan ng cross tayo ay itinubos at binili tayo sa kanyang banal na dugo. Gawa Kapitulo 20, versikulo 28. Yun ang maalala. Kung makita ninyo, nauna na nating tinatalaka yung Pasugo Magazine sa makapal yun na Pasugo Magazine sa Iglesia ni Cristo sa ika-50 anibersaryo nila noon, inilagay nila sa gitna doon sa Araneta ang upuan ni Felix Manalo. Nung makita nila yung upuan ni Felix Manalo na inilagay sa gitna ng mga kapatid nila, sino ang maalaala nila? Walang iba si Felix Manalo na nakaupo. Ganon din ang cross. No? Kaya, sige, tuloy natin. Ikil na naman nila. Hindi yan pala. Yan. Ang nag-post nito, itong si Reverend Father Darwin Anyober Gitgano. Okay? As far as ni-research ko, I think taga Cebu ito na pare. Ni-research niya. Kulang research mo. Di taga Archdiocese of Cebu si Father Darwin. Mali. No? Kulang ang research mo. So, research ka pa pag may time. Hindi siya taga Archdiocese of Cebu. Di ko lang pangalanan na kung saan na diocese si Father Darwin para madagdagan pa ang research mo. Kaya nga, nagtaka ako, Katoliko daw siya. Kung Katoliko siya, di alam niya kung taga saang diocese si Father Darwin. Di ba? Si Father Darwin na isang defensor ng pananampalataya, nakipagdebate sa mga ministro ng Iglesia ni Cristo na tatag ni Felix Manalo. So kung Katoliko siya, alam niya kung saang diocese si Father Darwin. Dahil imposible naman ang mga Katoliko di nila kilala si Father Darwin na umiikot na sa ilang bahagi ng ating bansa, Luzon, Visayas, Mindanao. Ni-research niya, si Father Darwin daw ay taga Cebu. I think. Meron siyang I think. Okay? Sabi niya sa caption, Ginoo ko. Dinamay niya pa ang... Imagine daw, pare siya ha? Pero dinamay niya pa yung Panginoon natin. Magtaka ba tayo kung ang isang pare, isa bang, nakapagtaka ba mga kapatid na ang isang pare, sasambitin niya at ilagay niya, Panginoon ko? Hindi naman. Magtaka lang siguro tayo kung ang isang pare, sasabihin niya, demonyo ko. Di ba ba? Yun, ang malaking pagkakaiba. Kung sabihin ng pare, demonyo ko. Hindi naman. Panginoon ko. Ano bang mali? Lalo na, sa Juan Kapitulo 20, versikulo 28, na sinabi ni Santo Tomas na napakita ang ating Panginoong Hesus, Panginoon ko at Diyos ko. Isang ekspresyon ng pananampalataya yun. Pero dinamay daw umano ni Father Darwin ang Panginoon dito. Dahil una, di ka ba nagtaka bilang kung ikaw talaga isang Katoliko, panukalang batas ito na nakasentro sa pananampalataya ng simbahang Katoliko? Maari na dahil mainit ang reaksyon ng tao, pinatulog mo na ito. Tulad sa RHville, di ba? Tinutulan yan ni Noy noon. Pero biglang naipasa sa panahon din niya. Kaya kung di tayo magiging vigilant mga kapatid, kaugnay sa isyung ito, maari na yung sinabi ni Congressman Marcolita na House Bill 4633 na ipakatulog pa muna. Baka biglang gigising ito. Kaya magmasid tayo. Kaugnay dito. Tuloy natin. Pare ka?
Tapos ito yung caption mo, Oh, so, pare ka, pagkatapos yun ang caption mo, Ginoo ko, ano bang gusto mo? Pare nga, anong gusto mong caption? Demonyo ko? Ganon ba? Tuloy natin. ginoo ko. Ay nako, dyan pa lang mali ka na pa. Oh, mali na si Father daw. Dahil sa caption na, Ginoo ko, Panginoon ko. Maituring mo lang na mali si Father kung ang caption niya, sasabihin niya, Satanas ko. O, yun ang magiging mali. Di tayo magtaka kung bakit sabihin ni Father Panginoon ko, ipari nga siya. No. Kaya nga, sinambit niya ang Panginoon, my Lord. Oh, ikapagtataka ba yan? Tuloy natin. Okay, hindi naman tayo nagmamagaling dito ha. I'm not being expert about the Bible o kung ano-ano dyan. Pupunahin ka lang namin kasi Oh, sige, kung di ka expert ng Bible, pupunahin mo si Father dahil sa paggamit Panginoon ko, di tayo magtaka kung bakit nag-react ka na dahil di ka expert, no? Pwede ba, dahil di ka expert, bigla ka na lang mag-react na nagkamali ang isang pare dahil sa pagsabi niyang, Panginoon ko. Hindi naman yan ikapagtataka. Ano po bang gusto? Sabi ni RJ Diopino, bro, gusto siguro niya na balikas ang ibutang. Okay, etuloy natin. Basta nag-react siya sa Panginoon ko. Maling-mali si Father umano dito sa Panginoon ko. kasi mga irresponsible na post, dapat na Oh, so irresponsible na post daw umano ang ginawa ni Father. Lalo pa nakalagay, Panginoon ko. So irresponsible post daw. ating bantayan, no? Kasi maling-mali ito. Sabi niya dito sa kanyang post, mga kapatid na Una, dapat bago ka nag-react, tingnan mong mabuti ang Facebook ni Father. Hindi si Father ang nag-post niyan, si Father Darwin. Kundi, share niya yan, at sa pag-share niya, ito ang umiikot na nauna nang tinatalakay natin yan, no? Sabi ni John McGold, baka gusto niya sabihin niya, kulto ko. Oh, sabi niya. Okay, tuloy natin. Share lang yan ni Father sa umiikot ngayon na post. At yung share na yan ay nilagyan niya Panginoon ko. Pero, hindi si Father ang gumawa sa naturang post. Sinishare lang niya yan. Katoliko, tandaan nyo ang nasa larawang ito. O talaga ha? O, hindi si Father Darwin ang... Kaya, huwag agad-agad sana magsagawa ng reaction kundi mo talaga alam ang katotohanan. No? Dahil una, si Father Darwin lang ang nag-share. At yung caption niyang Panginoon ko, na siya naman ang umaamin na hindi siya expert ng Bible, pero nag-react siya dito pa lang sa caption ni Father Darwin na Panginoon ko, maling-mali na ang pare. Oh. Sabi ni Jonah Leison, nakakatawa naman. Ekspresyon ko din yan, Oh, katawanan man, oy. Oh, so tuloy natin. Si Father, nambubuli pa si Father ha? Tandaan raw itong nasa picture. Ang pinatutukuyan ni dito, Oh, share yan ni Father Darwin. Pero may gumawa sa post na ito na umiikot. Tandaan, umiikot talaga yan. Tandaan ang picture na ito. Mga kapatid, ako may isang Katoliko, ako'y Defensor Katoliko, National Office, ako'y chairman ng Committee of National Debate. Pero, isa lang nagustuhan ko ni Marcolita kahit Iglesia ni Cristo siya, yung ipinaglaban niya, yung mga tao dito sa Osami City noon. Pero isa lang ang tanong ko sa kanya, na bakit
para bang may kinatatakutan ng iipiti ni Marcoleta sa hearing during sa cross-examination niya, may pagbabago. No? Wala bang nakiusap sa kanya? Na dahan-dahan lang? At ano na ba ang resulta? Maganda yon. Oh, maganda yon. At magaling din ang researcher ni Congressman Marcoleta. Oh. Pero sa usapin na ito, no, so tatalakayin talaga natin ito. Lalo na yung komento ng vlogger na ito na nag-react siya sa caption ni Father Darwin at pinagbintangan niya na si Father Darwin ang gumawa sa umiikot na ito makita niyo umiikot sa social media. Si Marcoleta. Sabi niya, siya ang may akda ng House Bill 4633 o Anti-Crucifix Bill. So, talagang, sa post na ito, kung merong makakita, talagang masisira talaga si Marcoleta dyan. Imagine that one, Anti-Crucifix Bill. Lahat ng mga Katoliko, kapag makakita niyan, masisira talaga si Marcoleta. Pero tayo dito sa Donmar TV, hindi tayo papayag na ganyan na lang po ang mga gagawin ng pare na siraan itong si Marcoleta. Hindi sa kinakampihan ko si Marcoleta dito, ha? So, anong ibig sabihin niya kung hindi niya kinakampihan si Marcoleta? Ang ibig bang sabihin, tinutuligsa niya si Marcoleta dahil sa House Bill 4633? Kung sinabi niya, hindi ibig sabihin na kinakampihan ko si Marcoleta, ano sa palagay ninyo? Anong ginawa niya? So, okay. Ang House Bill 4633 na ang layunin na una nang inaamin ni Marcoleta ipatanggal ang cross at hindi lang cross dahil kahit pa sagradong imahe na nagpaalala sa pananampalatayang Katoliko kung makiusap yung pasyente tanggalin daw. Anong sa palagay niyo? Hindi yan anti-cross. Hindi yan anti-sacred images kung ipatanggal. Lalo na pag ang makapasok sa ospital ay isang anti-Catholic na pasyente. Tuloy natin. Gusto ko lang malinawagan ang mga taong bayan na meron pong pagkakamali itong mga post ni Father. So may pagkakamali daw ang post ni Father. Una, anong pagkakamali sa post ni Father Darwin? Nang i-share niya, nilagyan niya ang Panginoon ko. Anong gusto niya? Palitan niya ng demonyo ko. Maliban diyan. Kung mali, sinabi nitong umiikot sa social media na si Marcoleta ang may akda sa House Bill 4633. Mali ba na si Marcoleta ang may akda? Siya nga talaga. At yung House Bill 4633, di ba layunin? Ipatanggal ang mga cross sa Katolikong ospital at hindi lang cross ang sinabi ni Marcoleta sa interview, kundi pati na yung mga imahe kung sakaling ang hindi Katoliko makiusap na tanggalin yan. Ngayon, kung nakalusot iyang panukalang yan, kung nakalusot, pwede na dahil nandyan ang panukala tulad sa RH Bill noon, pwede yang muling gigising. At pinatahimik lang dahil mainit pa. Pwede yan. Pwede talaga yan. So, kung sakali na maging batas yan, hindi ibig sabihin may karapatan na ang nagreklamo na ihabla yung inireklamo. Staff man o may-ari ng Catholic Hospital, naging batas na. May batas na kung makiusap ka na tanggalin yan dahil allergic ka, itanggalin yan. So, tuloy natin. Father,
Napahiya ka ngayon, Father. Oh, Father, napahiya daw umano si Father. Sa panong paraan na pinahiya mo si Father Darwin? O, sino ngayon napahiya kung una, sinabi mong ne-research kong paring ito? At ang paring ito, I think, taga Cebu siya. Research na, palpak pa. Nako, kaya nga nagtaka ko nung sinabi mong Katoliko ka. Pag Katoliko ka, tapos di mo alam kung taga saang diocese si Father Darwin. Iwan ko ba kung, maliban lang siguro sa mga Katoliko, no? Maliban lang siguro sa mga Katoliko na yung tinatawag na KBL. Ano yung KBL? Punta lang sa simbahan, kasal, binyag, at libing. Okay, tuloy natin. Sabi pa niya dito sa kanyang post, si Kong Marcoleta ay isang anti-Catholic politician. Oh, mali ka na dyan. Hindi si Father ang nag-post, nag-share yan. Nag-post niyan. Sinishare yang lang niya yan. Oo. O kaya, reaksyon yan sa House Bill. Ano ba ang cross sa pananampalatayang Katoliko? Nagpaalala yan sa simbahang Katoliko. Ito sabi ng ministro ng Iglesia ni Manalo, oh. Kung po itong Aklat Katoliko, siyang inyong pakinggan, Aral Katoliko, sa pahina 11, ito po sabi niya, ang tanda ng Santa Cruz ay siyang tanda ng taong Katoliko. Ang paraang ginagawa sa paggamit ng Santa Cruz ay dalawa, mag-antanda at ang mag-krus. Ang pag-aantanda ay ang paggawa ng 3 krus ng hinlalaki ng kanang kamay ang unay sa noo. Oh, yun, sa tanda ng cross lang yan. Paalala na sa isang taong Katoliko. How about ang cross mismo? Kaya nga, umiinit talaga na at mainit na issue yan ang kaugnay sa panukala noon ni Marcolita. Bakit sa daming mga dapat bigyang pansin, lalo na yung kulang ang gamot, yung mga matulungan sa babayarin yung mga mahirap sa ospital, bakit cross ang inuuna? Dahil una, ang INC kung saan umanib si Marcoleta ay napaka-allergic ng cross at tanda ng cross. At ito'y tatalakayin natin mamaya gamit yung mga Katolikong aklat, Sandali, Katolikong aklat. Oh, so kunin ko muna mamaya yung mga Katolikong aklat na ginagamit sa INC, mga kapatid. Okay, tuloy natin siya. Imagine that one. Pinagdidiinan niya na si Marcoleta raw ay anti-Catholic. So, on the part of Marcoleta, that is very unfair kay Marcoleta. Kasi hindi ibig sabihin na si Marcoleta ay Iglesia ni Cristo, anti-Catholic na po siya. Okay, Ona, alam mo ba kung ano ang aral ng Iglesia ni Cristo sa kanilang pandoktrina? Alam niya ni Marcoleta. Anong aral ng Iglesia ni Cristo nasa pandoktrina? Ang hindi Iglesia ni Cristo ay sa sanlibutan at sa impyerno na. At anong kanilang doktrina? Huwag kayong makipaghalobilo sa hindi Iglesia ni Cristo. Yun ang doktrina nila. So anong tawag yan? Pro-Catholic. Pwedeng sabihin hindi anti-Catholic si Marcoleta dahil siya'y politiko. Nangangailangan siya ng suporta kahit sa mga Katoliko. Pero ulitin ko na isa sa nagustuhan ko ni Marcoleta yung idinipinsa niya ang mga tao na giniba ang bahay sa Usamis noon. Tuloy natin. Sablay ka dyan, Father. Sablay ka dyan. Sinong sablay ngayon? Ona, kung hindi ka miyembro ng INC, hindi mo alam ang kanilang doktrina.
na ang Katoliko'y sa demonyo. Opisyal yan, ha? Kung sinabi at yun ang pananampalataya ni Marcoleta, ay insist siya. Ang Katoliko'y sa demonyo. Gamit nila yung aklat Katoliko siya, yung pakinggan ng aral Katoliko. Gamit nila yung aklat Katoliko na ang pananampalataya ng ating mga ninuno. At lalo na ginagamit ng mga ministro yung pananampalataya ng ating mga ninuno. Pahina 30 na ang nakasabi, nalulungkot kaming ipagtapat na ang kabulukan ng moral ay nasusumpungan sa sinapupunan nito mga nagsasabing sila'y Katoliko. Di natin maipipikit ang ating mga mata sa harap ng katotohanan na marami sa kanila hindi nabubuhay ayon sa ipinag-uutos ng kanilang iglesia, kundi bagkos nagiging sanhi pa ng kalungkot-lungkot na iskandalo. Dapat na ang iskandalo'y dumating, ngunit sa aban nila'y nagiging daan ng mga ito. Tinatanggap ko rin naman ang mga kasalanan ng mga Katolikong lalong karimarimarim sa mata ng Diyos kaysa mga kasalanan ng mga nahihiwalay nilang mga kapatid, sapagkat maraming grasya ang sinasayang nila. Konklusyon ng mga ministro ni Manalo, tulad ni Rizalito Ocampo na naging kaharap ko sa public debate. Ayon sa aklat Katoliko, bulok na ang moralidad. Hindi kayo banal. Nang sinabi na marami mga Katoliko na bulok na ang moralidad, ang Katoliko ba ay santa o ang Katoliko'y impakta? Yun ang sabi ni Rizalito Ocampo na nagiging kaharap ko sa debate. Pero pagkatapos sa debate, di po ba si Rizalito Ocampo hindi na ministro? Hindi na siya ministro, tinanggal na siya. Sabi ni Rizalito noon, napaka-grabe anti-Catholic sila kasi paniwalaan mo ba itong nakasulat sa aklat ninyo, Mr. Talibong? Kaya tinanggap ko ang aklat, kinuha ko sa kanyang kamay at binasa ko. May iniwasan ka. Etong iniwasan mo. Ang iniwasan mo na ang pagkabanal ay isa ding tanda ng tunay na iglesia. Sapagkat sa ating pananampalataya ay sinabi natin ang ganito, sumasampalataya ako sa Santa Iglesia Katolika. So, kaya di maiwasan talaga dahil nagsimula sa panukalang batas na yan at lalo na Iglesia ni Cristo si Marcoleta at ang doktrina ng Iglesia ni Cristo, ang mga Katoliko ay sa sanlibutan, ang mga Katoliko ay demonyo, ang Katoliko ay, pwede ipakita natin ang pahayag ng mga ministro mamaya. Ang Katoliko ay bunga sa pagtalikod. So, yun, anong tawag sa ganyan? Pro-Catholic yan. Tuloy natin. Sabi pa niya dito, running for Senator 2022 election. Meaning to say, itong post na shinare niya, sang-ayon siya. Pero 2022 pala ito. So, aware pala siya na itong post na ito ay share lang ni Father. So dito, lumitaw na, bakit sinabi mo na si Father ang nagawa? Pero ang argumento niya, sang-ayon siya sa post na ito. Kung sang-ayon si Father sa post na ito, mali ba na tawaging anti-crucifix bill yung ipatanggal ang cross na nakasabit kung magiging batas? Mali bang sabihing anti-Catholic kung umanib ka sa isang sikta na ang pananampalataya ang Katoliko ay sa demonyo? Na ang Santo Papa ang siyang may dala ng numerong 666 sa pamamagitan ng kanyang tiara? Anong tawag niyan? Pro-Catholic. Tuloy natin. 2022 pa ito, ha? So, itong post na ito, binuhay nila ulit para masiraan si Marcoleta. Ang explanation po ni Marcoleta dito, yes, talagang nag-i-exist itong bill na ito, itong 4633. Okay? Tinalakay na natin ito. Kaya nga, di talaga masisi kung binuhay man iyang naturang post.
yung kumakalat na yan. Bakit? Ha? Dahil malaki pang posibilidad na yung panukalang yan ay pinakatulog lamang tulad sa RH bill. Di po ba? Pinakatulog lamang. Pero mag-ingat. Kaya nga, huwag natin kalimutan mga Katoliko, ang buhay party list nila ni Dr. Rene Joseph Buliser dahil isa yan sa mga nagmamasid sa mga anti-life bills, mga kapatid. Okay, tuloy natin. So, di natin masisi yan. Dahil sa Ethnic Congress, di pa lubos kilala si Marcoleta. Una, may posibilidad na yon ang ginamit niya para pag magiging mainit, mas lalong makilala siya. At pwedeng magiging taktika yan na kung uminit, pwedeng ipakatulog muna. Gaya sa nangyari na Ethnic Congress withdraw, hindi na refile sa 19th Congress. Kaya di masisi na umiikot yan dahil si Marcoleta sa Sagip Party List ay Iglesia ni Cristong kay Felix Manalo. Tuloy natin. Inamin yan ni Marcoleta. Pero ang paliwanag po ni Marcoleta dyan is merong mga ilang grupo na lumapit sa kanya na baka bigyan natin ito ng pansin na itong mga hospitals na merong crucifix, yung mga hospitals na merong crucifix, hindi naman lahat ng mga pasyente na naho-hospital ay mga Katoliko. So, ano ang target? Ilang grupo? Di ba ba? Binanggit na yan ni Dr. Rene Joseph Buliser na yung plano na ang mga crucifix, yung plano na ang mga larawan na nagpaalala sa pananampalatayang Katoliko tanggalin. Noon pa man ang una sa mga paaralan. At nagiging successful. Ngayon, ang cross naman sa Katoliko talaga. Meron naman mga ospital na hindi pinag-aari ng Katoliko. So, dito pa lang, malinaw na target na Katoliko. May lumapit niya. Anong grupong lumapit niya? Di niya pinangalanan yung grupong lumapit niya. Pwede ba Muslim lumapit niya? Muslim? Dami namang mga ospital na public hospital. Sa mga Muslim, meron ding Muslim hospital. Bakit cross pa ang priority na gawing batas? Dahil, ito kasi, pag mangyari na magiging mapasayan, magiging batas, edi, yung nagreklamo dahil lang sa cross, ito ang issue yan. Dahil lang sa cross, pwede nang ikulong ang inireklamo dahil may batas. Di ba? Kaya, di natin masisi na umiikot talaga yung isyong yan. Dahil para, alam naman natin, sa paggawa ng batas, kailangan talaga tignan sino ang kakampi mo. Kakampi ba ito sa atin? Lalo na nandyan sa mga panukalang batas na inaabangan na posibleng magiging ang tinatawag na abortion, same-sex marriage, at iba pa. Although, si Marcoleta nakipagdebate ito sa abortion, no? Sa divorce, nakipagdebate ito siya. Yun, nagustuhan ko kay Marcoleta versus Edsel Lagman, mga kapatid. Pero, di talaga masisi na kaugnay sa cross ay magiging issue talaga ito. Okay. Tuloy natin, mga kapatid. Meron tayong mga mamamayang Pilipino na mga Muslims, di ba? Hindi naman sila mga Kristiyanos. So, syempre, kapag pupunta sila sa hospital at nandun sila sa private room, na makikita nila na merong mga crucifix
doon sa hospital, they will not feel comfortable. No, hindi ibig sabihin na ayaw nila o anong tawag diyan, hindi na sila sang-ayon, pero merong mga pasyente na mga hindi po mga Katoliko o hindi mga Christians, na mga Pilipino na hindi po sila komportable. Okay? So, normal yan. Normal yan. Hindi ibig sabihin na Okay, sa paggawa ng batas, dapat mayroon ding research, di po ba? Oo. Ilan sa mga pasyente sa statistics na nagpa-ospital sa loob ng ospital katoliko, nakapasok, nagpagamot, ngunit hindi komportable dahil may nakitang cross? Ilan kaya sa statistics na yan? Kung yon ang argumento, target talaga cross ng ang palatandaan ng simbahang Katoliko. Naalala ko nung nakapunta ako sa Marawi City, doon sa katedral, di pa nasunog yung katedral. Naalala nyo ba yung katedral, yung cross, di po ba doon merong video doon? Grabe, giniba, winasak talaga. Makita niyo, kahit nasa Satanic Church, ano ang sinisira nila maliban sa sacred images? Cross. Ang tanong, bakit itong Satanic Church ni Anton LaVey at ito ding mga iba pang anti-katoliko ay nagkakaisa against sa crucifix? Bakit kaya? Tuloy natin. Talagang ayaw nila o sinaway nila. Hindi ganyan ang ibig sabihin. Ayaw lang nila na hindi sila komportable. So ang ginawa po ni Marcoleta, pinakikinggan po itong mga grupo na humingi ng tulong sa kanya. Pinakikinggan ni Marcoleta. Sinabi ni Marcoleta, okay, sa tulong ko, let us see kung ano yung magagawa natin. Okay? I-raise natin itong concern ninyo. Kung pwede ba, ang sabi ni Marcoleta, yung mga hospitals, kung alam natin ang religion, no? Ang ibig sabihin, let's be sensitive about our religion. Kung sa tingin natin, meron ang mga pasyente na mga Muslim sa isang hospital na alam natin mga Muslim sila, hindi natin sila dalhin sa kwarto na may mga crucifix. Meron rin silang sariling mga, parang ganun ang pagkakaintindi ko. Iba ang nasa House Bill 4633, ipatanggal. Hindi maglagay ng room na walang crucifix. Ipatanggal talaga kasi kung makiusap yung pasyente. Dahil maging batas yan. Kung maipasa, ano ang punishment kung hindi sundin yan? Di po ba pwede nang ihabla? Okay, tuloy natin. Okay? So, pero itong bill na ito, hindi po ito natuloy. I don't know, si Marcoleta po ang makapag-explain nito. Pero mali ang kanilang pag-post nitong pari na ito kasi pinamukha nilang may anti-Catholic itong si Marcoleta. Mali ka, Father. Di kayo masisi talaga na tinatawag na anti-Catholic sa Marcoleta. Kahit pa sabihin ni Marcoleta na hindi siya anti-Catholic, dahil ang pananampalataya nila, Iglesia ni Cristo, napaka-anti-Catholic. Sa Pasugo Magazine, kahit na sa mga hinanda kong video ng mga ministro nila, ang Katoliko'y sa demonyo, ang Katoliko'y sa impyerno. Anong tawag mo? Diyan, sa pananampalataya yan, pro-Catholic. Pananampalataya yan ni Marcoleta. Iglesia ni Cristo. At yun ang pananampalataya, yung labas sa Iglesia ni Cristo, yan sila'y taga-sanlibutan. At huwag makipaghalubilo sa taga-sanlibutan. Pero nagtaka lang tayo kung ang nasa labas ng Iglesia ni Cristo ay sa sanlibutan, huwag makipaghalubilo sa taga-sanlibutan. Ngayon, bakit sa politiko, may mga politiko
na kinikilala nilang taga sanlibutan na ayon sa kanilang doktrina at pandoktrina huwag makipaghalubilo sa taga sanlibutan pero may mga politikong sinusuportahan na hindi naman INC. Okay, tuloy natin. Pinalabas niyong masama ang post niyo. Ha? Pari ka pa naman. Nagtuturo ka ng ano yung tama. Di ba? Ikaw yung messenger sa Panginoon. Nag-explain ka kung ano ang nandyan sa Bible. Tapos ikaw pa yung una na magpipake news na anti-Catholic itong si Marcoleta. Oo na, di yan masisi si Father Darwin na nag-share nito. Hindi siya ang naggawa, sinishare lang niya dahil kabisado na ni Father Darwin ang doktrina. Nakipagharapan na si Father Darwin nagdebate sa Iglesia ni Cristo. No? At ang Iglesia ni Cristo, grabe talaga ang kanilang doktrina. Kaugnay sa simbahang Katoliko, di po ba? So, tuloy natin mga kapatid. Katoliko daw siya, pero parang hindi niya alam at kilala si Father Darwin. Nakakahiya ka, Father? Nakakahiya si Father daw. So, anong tawag ninyo sa Iglesia ni Cristo? Pro-Catholic? Ha? Kung ang crucifix ay planong ipatanggal, anong tawag niyan? Pro-crucifix. Kung turo ng Iglesia ni Cristo na inaniba ni Marcoleta na ang Katoliko'y sa impyerno, gamit nila ang Apokalipsis Kapitulo 14, versikulo Apokalipsis Kapitulo 14, itong pahayag ng mga ministro. 11. At ang ibang anghel, ang pangatlo'y sumunod sa kanila, nagsasabi ng malakas na tinig, kung ang sino man ay sumasamba sa hayop at sa kanyang larawan at tumatanggap ng tanda sa kanyang noo o sa kanyang kamay, iinom din naman siya ng alak ng kagalitan ng Diyos na nahahandang walang halo sa inuman ng kanyang kagalitan at siya'y pahihirapan ng apoy at asupre sa harapan ng mga banal na anghel at sa harapan ng kordero at ang usok ng hirap nila ay napaiilang lang magpakailan-kailanman at sila'y walang kapahingahan araw at gabi. Hindi po maliligtas ayon sa Biblia yung may tanda sa noo at kanang kamay. At ang tinutukoy ng ministro na may tanda, mamaya tatalakayin natin yan. Ang tinutukoy ng ministro na may tanda sa noo at kamay, walang iba daw ang Iglesia Katolika. Di maliligtas. So ngayon, anong tawag mo diyan? Pro-Catholic. Okay, tuloy natin. No wonder, sa totoo lang totoo ito, no wonder, marami pong mga Katoliko na ayaw nang pumunta sa simbahan kasi meron tayong mga pare na ganito. No wonder daw umano. Dahil kay Father Darwin, hindi na pumunta ang Katoliko. Di niya alam. Research naman. Pag may time, di mo yata alam na ang dami ng mga Iglesia ni Kristong nagpa-convert sa Catholic dahil kay Father Darwin. Hindi lang Iglesia ni Cristo, Seventh-day Adventist. Kaanib ni Eliseo Soriano dahil kay Father Darwin. Di mo yan alam. So, totoo man na may mga Katoliko na nanghina na ang pananampalataya, nanlamig na ang pananampalataya. Totoo yan. At totoo na may mga nanlamig na ang pananampalataya dahil totoo din na may mga pare na mas istrikto pa kaysa Panginoon. Totoo yan. Pero, titigil na ba ang pagiging tunay na iglesia sa Iglesia Katolikang itinatag ng ating Panginoon Jesucristo dahil lang may isang Judas sa loob ng 12 apostolis ng ating Panginoon Jesucristo? So, kaya nagtaka ako kung sinabi niya na siya'y Katoliko, baka isa siya sa sinabi niyang mga Katolikong hindi na nagpunta sa simbahan. Di niya kilala si Father Darwin, Di yata niya alam na dami ng mga INC na convert, may mga handog pa na INC na convert
sa Katoliko at may mga INC na dating Katolikong bumalik dahil sa pangangaral ni Father Darwin. Tuloy natin. Totoo. Marami pong pari na mga pasaway. Okay? Hindi ko nilalahat. No? Marami tayong mga kakilalang pari na mga magaling. Mga, yung grabe. No? Isa na dyan sino yung isang pari na, no, taga Cebu na very funny siya na pagkapari. Pero, kaya duda ako, Katoliko nga ba talaga ito, ating kapatid? Na itong tinutukoy niya sa Cebu na very funny, walang iba, kundi ang professor ni Father Darwin yan sa canon law. No? Yun ang professor ni Father Darwin. Now, totoo naman na may mga paring pasaway sa mga apostol nga may mga pasaway, pero nawala na ba ang tunay na iglesia dahil lang sa mga pasaway? Manghina ba ang iyong manlamig ba ang iyong pananampalataya at pipiliin mo ba ang sikta na tatag lamang ng tao at iwanan ang tunay na iglesia dahil lang may mga pasaway sa loob at tunay na iglesia na tatag ng ating Panginoong Hesukristo? So, yun ang argumento ng iba ng hinaan ng pananampalataya dahil sa ilang mga paring pasaway. Tandaan natin, pag may isang pare na may seryosong kasalanan, kahit hindi kasalanan ng lahat na kaparian, abay kadalasang mangyari mga kapatid, pinagpipistahan sa social media. Di lang sa mga anti-katoliko, lalo na sa mga nagpakilalang katoliko. Dahil iskandalo daw sa simbahan. At yun ang dahilan, totoo, sinabi niya, na dahil sa mga iskandalo sa loob ng ordained minister, hindi man lahat, yun ang basihan ng karamihan para lilisanin nila ang pananampalataya sa simbahang katoliko at manghina na ang pananampalataya. Sa ating panahon mga kapatid, madalas talaga huhusgaan ng mga tao ang simbahang katoliko at ang mga kaparian ng simbahang katoliko. Pag may isa lang na pari na nagkasala, isa lang na pari na nakagawa ng kontrobersyal o iskandalo, nagiging daan ito para manghina sa pananampalataya ang ilan nating mga kapatid, nating mga katoliko. At yun, yayakap na sa siktang tatag lamang ng tao. Una, hindi pinagkakaila ng simbahang katoliko na may ilang mga pare na nakagawa ng seryoso o mabigat na kasalanan. Tulad ng imoralidad, tulad ng pagmolestya, tulad ng pedophilia, tulad ng sexual abuse, yung harassment, yung ipokrituhan, corruption at iba pa. Pero tandaan ninyo, yon ay mababaw lang na dahilan para iwanan natin ang tunay na iglesia tatag ng ating Panginoong Hesus. Dahil alam natin mga kapatid, hindi Diyos o mga anghel na mga perfecto, ang mga anghel nga noon na walang concupiscence, 1/3 sa kanila ang nagiging fallen angels. Tao pa na nabinyagan, nakumpilan, but nanatiling may concupiscence to commit sin, even mortal sin. So ang nasa simbahan, tao din sila tulad natin na malapit sa tukso.
Tao din sila na magkamali at tao din sila na magkasala. Pero hindi yon ang batayan para iwanan at manghina sa pananampalataya, mga kapatid. Di ba ba? No. So, huwag i-generalize kung meron mang pare na nagkasala. Okay, tuloy natin. Talagang maisapuso mo ang binsahi na kanyang dineliver. Nakalimutan ko yun, si Father... yung basta... Yung, So, kung Katoliko talaga siya, di mo ba yun makalimutan? No? Si Father Obod siguro ang tinutukoy niya na dahil joker sa Cebu. ha? Nakalimutan ko. Nakalimutan niya talaga. Oh. Naka-amnesia kapatid natin. Tuloy. Hindi kagaya nitong pare na ito na... Hindi kagaya ng paring ito. Di talaga niya lubos kilala si Father Darwin. Basta na nakita niya, banat-banat na kinatay niya sa kanyang komentaryo si Father Darwin dito. Nakasaad doon sa... Meron tayong mga sinasabi na wisdom na do not judge a book by its cover. Oo, nakabasa ako dyan. Pero iba yung nabasa ko. Do not judge the book. Cover it. Kaya nga, huwag kang mag-judge kay Father Darwin. Nabasa niyo ba yon, mga kapatid? Do not judge the book, cover it. Okay, tuloy natin. Pero ito, hindi pa niya masyadong kilala itong si Marcoleta, ginajudge niya kaagad. So, di mo masyadong kilala si Father Darwin, kapatid. At masyadong kilala ni Father Darwin ang doktrina ng INC. Di po ba? Batay mismo sa mga ministro ni Felix Manalo. Sinabi na dito ng mga ministro ni Felix Manalo, sino ang para sa impyerno? Lalo na ang pag-antanda ng cross. Kaya, okay. Tuloy natin. So ito pakinggan natin ngayon itong sinasabi ni yung explanation ni Marcoleta patungkol po dito sa issue na ito, itong paninira ng pare na ito. Okay? So, itong issue na ito, sa naunang video, ating nireplay na itong pahayag ni Marcoleta, no? Nasa isang video na nireplay niya sa interview sa Agila TV, mga kapatid. Pero di talaga niya lubos kilala pa si Father Darwin. Basta nabasa lang niya at ginawa na niyang content dito sa pagdepensa niya kay Marcoleta. Talaga namang magaling si Marcoleta. Magaling si Marcoleta. Pero ito lang talakayan kaugnay sa cross. Delikado dahil anti-crucifix talaga ito at palatandaan na isang pag-aatake sa pananampalatayang Katoliko. Dahil alam naman natin na sa ating bansa, hindi lang ibang sikta na mga iglesia ni Cristo, marami din mga sikta maliban sa Katoliko, lalo na ang Philippine Independence Church, gumagamit ng crucifix. No? Kaugnay sa crucifix na palatandaan sa ating pananampalataya. So, kaya, yung pagbuto sa mainit na issue ng House Bill 4633, lalo na, alam ng karamihan sa defensor mga Katoliko na si Marcoleta ay isang kasapi ng Iglesia ni Cristo at ang Iglesia ni Cristo ay grabe talaga ang kanilang tuligsa at atake sa pag-antanda ng cross at sa crucifix at sa mga santo gamit pa ang mga aklat Katoliko at nalaman na si Marcoleta ang nangunguna sa House Bill 4633, ang INC din hindi pabor sa cross, kaya di talaga
masisi itong mga tao na makunik ang pananampalataya ni Marcoleta, sa panukalang batas na ginawa niya na yes, natalakay na natin yan, na di na-refile sa 19th Congress, pero di din masisi na may posibilidad na pinakatulog lang ito. Okay. Tuloy natin. Marcoleta, ayan, pasok Marcoleta, play. Ikil na naman nila yung... Ah. Alam mo, nung nakarang eleksyon, di ba, tumakbo ako. Opo. Itong paninira na to, nilabas, makikita mo hindi, 22. Ito ang nauna nating tinatalakay, mga kapatid, sa isang video, no? Nireplay na natin ito at nagkomentaryo tayo kaugnay dito. Pero alam naman ng karamihan kasi na sa pagtuligsa sa pananampalatayang Katoliko, lalo na yung pagtagpi-tagpi ng mga ministro sa mga aklat Katoliko, paggamit nila sa Apokalipsis Kapitulo 13, versikulo 18 at 16-18, yun ang una nila, lalo na sa kanilang mga pandoktrina, ginagawa nila yan. Pakinggan natin ang kanilang mga ministro at kunin ko muna itong isang aklat na ginagamit nila. Pakinggan ninyo, gamit ang Apokalipsis Kapitulo 13, 16-18. Pagkus kung meron po tayong mababasa, may tanda sa noo at saka sa kanang kamay, ano yun? Biblia po. Apokalipsis po, 13. Ang talata po ay 14 at 16. At nadadaya niya ang mga nananahan sa lupa at ang lahat, maliliit at malalaki, at mayayaman at mga dukha, at ang mga laya at ang mga alipin, pinabigyan ng isang tanda sa kanilang kanang kamay o sa noo. Sa Biblia may mababasa po, tanda sa kanang kamay at saka sa noo. Pero yun po pala, tanda ng nadaya. Nadaya ng bulaang propeta o bulaang tagapangaral. Sa Biblia po yun. Ngayon, balikan po natin, ba't ba gumagawa ng ganun ng pagkukusang Iglesia Katolika Romana? Totoo ba yung sinasabi nila na pag ginawa mo daw yun, malalayo ka sa maligno, sa multo, sa masama? Nakapagtataka nga lang, pagtapat ng simbahan at saka sila, nandun ba maligno? Nagtatanong lang naman ako ka Joel. Sama na ng tingin ni ka Joel sa akin. Hindi po. Yan, di po ba? Binanatan diyan sa ministro ni Felix Manalo ang tanda ng cross. No. Gamit ang Apokalipsis Kapitulo 13, versikulo 7, nagtaka umano sila. Pagdadaan tayo at pagdaan sa simbahan, mag-antanda ng cross. Kung ang pagtanda ng cross ay magpalayo sa demonyo, bakit daw umano pagdaan? Pag nasa tapat na ng simbahan, mag-antanda ng cross. Wala bang demonyo sa loob ng simbahan? Ayon mga kapatid, paano nyo sasagutin yung argumento na yan sa mga anti-Catholic? Una, yung logic nila. Di po ba mag-antanda kayo ng cross, in nomine Patri, Filii, Spiritus Sancti, dahil yan ay matakot ang demonyo? Sasagot naman Katoliko, dahil unang Korinto 1:18, ang cross ay kapangyarihan ng Diyos. Takot talaga. Ang tanong, bakit mag-antanda kayo ng cross sa loob mismo ng inyong simbahan, sa harap ng inyong kaparian? Sino ang demonyo ngayon? Yun sa logic nila, ipalitaw na naman nila na walang ibang demonyo kundi yung kaharap mismo kung saan ka nag-antanda ng cross. Mali po. Una, ang pag-antanda ng cross ay isang maikling panalangin na binanggit natin ang misteryo ng ating pananampalataya, ang pangalan ng Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Short prayer. At kung, alam niyo naman, kahit sila sa kanilang argumento, takot ang demonyo, napakadelikado. Unang Korinto 1:18, ang cross ay kapangyarihan ng Diyos. Napakadelikado.
kung ang demonyo'y tatakbo sa simbahang hindi marunong mag-antanda ng cross. Abay, mapupuno sila ng demonyo kung yon. Okay, ginagamit nila ang Apokalipsis Kapitulo 13, versikulo 16, 18. At pagkatapos sa kanilang mga pandoktrina, sasabihin nila, di po mga napakalinaw. Tingnan niyo, yung pag-antanda gamit ang kanang kamay sa noo. May taglay talaga yon ng bilang ng halimaw. At yung bilang ng halimaw na yon, inatupad yon sa simbahang Katoliko. Bakit? Ano ba ang palatandaan ng simbahang Katoliko gamit ang kanang kamay at ang noo? Itong aklat na ito. Ito, siya ang inyong pakinggan ang aral Katoliko na ang may akda ay si Father Enrique Demond, isang SVD. Ito ang gagamitin nila. Pakinggan ninyo. Kung po itong aklat Katoliko, siyang inyong pakinggan, aral Katoliko, sa pahina 11, ito po sabi niya, ang tanda ng Santa Cruz ay siyang tanda ng taong Katoliko. Ang paraang ginagawa sa paggamit ng Santa Cruz ay dalawa, mag-antanda at ang mag-krus. Ang pag-aantanda ay ang paggawa ng 3 krus ng hinlalaki ng kanang kamay ang unay sa noo. Sabi po nila, yung sign of the cross o pagkukrus, talagang tanda daw yan ng taong Katoliko. Totoo naman po yun. Pagka nakita nyo, pagtapat ng simbahan, alam mo na, anong relihiyon nun? Ayan. So, kaya gamit yung Apokalipsis Kapitulo 13, 16, 18 at gamit itong aklat Katoliko, pinagtagpi-tagpi nila sa mga ministro ni Felix Manalo sa Iglesia ni Cristo, sasabihin nila, abay malinaw, kanang kamay at noo. Di po ba sinabi ni Tumanan, kanang kamay at noo, tugmang-tugma. Hindi naman at ang ginagamit sa English and. Ang ginagamit, o. Sa English, or. May talakayan natin yan. Tugma-tugma. Ang nakasulat sa ato. Itong aklat na ito, Katoliko, lumang-lumang aklat, Pasyon Candaba, ginagamit din nila ito. No? Para sa kanilang propaganda at makapanghikayat ng mga Katolikong inaakay umano at iniimbitahan nila na dadalo sa kanilang pagtitipon at pandodoktrina ito. Tawag nilang mahal na araw, kinakanta. Ano po? Pasyon. Pasyon. Ipakakanta po natin kay kapatid na Joel. Ngusay kumanta si Ka Joel. Kaya lang, wag na po. Baka mag-uwian kayo kaagad. Babasahin ko po sa pahina 207 itong pasyon na ang may akda po nito ay ang paring si Aniceto de la Merced, El Libro de la Vida Historia Sagrada con Santas Reflexiones, Doctrinas Morales para la Vida Cristiana. Ang sarap pakinggan, ano? Ano ibig sabihin kaya nun? Babasahin ko na po. Ipag-uutos magkintal, magantanda, sa noo o kanang kamay, sukat pagkakilalanan na sila nga ay kampong tunay nitong Antikristong hunghang. Hindi po kami may sabi. Basahin po niyo yung pasyon ninyo sa bahay. Pahina 207 po. Yung may tanda daw o nagkikintal sa noo at kanang kamay, sukat pagkakilalanan, sila ay kampong tunay nitong Antikristong hunghang. Pagka-Antikristo, kalaban ng ating Panginoon Kristo. Walang sino man sa atin dito na maging kalaban ng ating Panginoon Kristo, kapatid namin. Totoo yun. At So, pagkakalaban, ano gagawin? napansin niyo sa Parurusahan. ministro at paraan ng pangangaral ng Iglesia ni Cristo. Una, malakas at napakaganda ang kanilang sound system. Pangalawa, train na train talaga ang kanilang mga ministro sa paggamit nitong mga aklat Katoliko na lumang-luma na. At itong mga aklat na Katolikong ito na nasa aking kamay,
kahit hanapin nyo man saan, di nyo na ito basta-basta makita. Pero bawat ministro, lalo na sa mga nangangaral sa pagkaministro, kailangang merong ganito dahil bahagi na yan sa kanilang pagtuturo, yung pagtagpi-tagpi ng aklat katoliko. O yun, napakalinaw ang sabi ng inyong Pasyon Candaba at ang may akda niyan ay paring katoliko mismo. Si Anesito de la Merced na ang ipag-uutos magkintal sa noo kanang kamay sukat pagkilalanan na sila nga kampung tunay nitong antikristong hungang. Sino ngayon ang natupad? Ano po ba ang kaparusahan sa mga may tanda at may tatak na? So, ang gagamitin nila, ang Apokalipsis Kapitulo 14 na naman. Ito. 11. At ang ibang anghel, ang pangatlo'y sumunod sa kanila, nagsasabi ng malakas na tinig, kung ang sino man ay sumasamba sa hayop at sa kanyang larawan at tumatanggap ng tanda sa kanyang noo o sa kanyang kamay, iinom din naman siya ng alak ng kagalitan ng Diyos na nahahandang walang halo sa inuman ng kanyang kagalitan at siya'y pahihirapan ng apoy at asupre sa harapan ng mga banal na anghel at sa harapan ng kordero at ang usok ng hirap nila ay napaiilang lang magpakailan-kailanman at sila'y walang kapahingahan araw at gabi. Hindi po maliligtas ayon sa Biblia yung may tanda sa noo at kanang kamay. Ayan. Nagsasabi din na may magtatanong Ang ginamit nila. No, ang ganda pagtagpi-tagpiin ang mga aklat katoliko at ang nakasulat sa Biblia. Pero kung pag-aralan natin mga kapatid, yung referensyang ginagamit nila, itong mga referensyang ito, siya ang inyong pakinggan. Ito po, siya ang inyong pakinggan ang aral katoliko at itong Pasyong Candaba na ginagamit nila. Abay, alam nyo, wala pong koneksyon sa talatang Apokalipsis Kapitulo 13, versikulo 16-18. Walang koneksyon talaga. Bakit? Dahil walang binanggit sa salitang, lalo na sa Apokalipsis Kapitulo 13, versikulo 16-18, walang binanggit na cross diyan. Kaya di pwedeng iugnay yung ang tanda ng cross sa Apokalipsis Kapitulo 13, versikulo 16-18. Kung maalala niyo, nakasulat pa diyan. Walang sino mang makapagbili at magbinta kung wala siyang tanda ng halimaw. Kung ang tanda ng cross ay tanda ng halimaw, kailan ba nangyari? Di ka pwedeng magbinta, di ka pwedeng bibili pag hindi ka marunong mag-antanda ng cross. Di ba? So, ganun din. Sa ginagamit nilang Pasyon Candaba, wala ding binanggit na cross sa referensya na pinagtagpi-tagpi nila mga kapatid. Wala. Ang ginagamit nila dito sa Pasyong Candaba, pahina 207 mga kapatid, at sa siya ang inyong pakinggan ang aral katoliko, pahina 11 mga kapatid. Walang kinalaman niyon sa isa't isa. Pero pinagtagpi-tagpi lang nila para sa kanilang pandoktrina. Pero kung tingnan natin, may ilang mga salita na parehong ginagamit sa dalawang kinukot nila na referensya, ngunit ang konteksto magkaiba, hindi kaugnay mga kapatid sa Revelation chapter 13 verses 18, yung siya ang inyong pakinggan ang aral katoliko. Ang referensya na ginagamit nila dito ay nagiging diferensya. Dahil yung kinukot nila na referensya sa Pasyon Candaba, pahina 210 mga kapatid, binanggit diyan ang kintal sa noo o kanang kamay. Yun po'y tumutukoy sa Revelation chapter 13, verse 16 up to 17 na tinatagalog, pinaparaphrase sa may akdang si Anesito de la Merced. Hindi iyan ang kaugnay sa tinatawag na sign of the cross. Yun pong Revelation chapter 13 verses 16 up to
17, ito kasi ang mabasa. No. He also forced everyone, small and great, rich and poor, free and slave, to receive a mark of his right hand or on his forehead, so that they could not buy or sell unless they had the mark, which is the name of the beast or the number of its name. Yon ang ginagamit nila. Pero may napansin ba kayo? Wala dyan ang salitang cross, kundi ang nandyan tanda. Meron, nakasulat, pero walang cross. So, ang tanda ng cross, hindi ang tinutukoy sa Revelation chapter 13 verse 18. Pero kung tanda ng cross ang tatalakayin natin, abay, sa unang Korinto 1:18, ito mabasa natin. Sapagkat ang mensahe ng cross ay kahangalan sa mga napapahamak, ngunit para sa ating mga naliligtas, ito ay kapangyarihan ng Diyos. See? Ano daw ang cross? Ito ay kapangyarihan ng Diyos. At ang isyong ito, atin ang tinatalakay, mga kapatid, may mga video na ito para sa gusto pang mag-study sa ating pananampalataya, no? So, may mga video pa kaugnay dito. At sinagot lang natin, lalo na itong isang DDS vlogger na binanatan si Father Darwin Gitgano at maling-mali daw dahil sa inalagay na Ginoo ko, Panginoon ko. Pero ito lang ang dapat ninyong mapansin. Lahat ng mga anti-Catholic allergic sa cross. Ang mga Muslim, nung sinunog ang katedral sa Marawi sa mga extremist, mga Muslim, allergic sa cross. Oh. Yung mga extremist, bago sinunog, may video sila, winasak ang crucifix. Makita din niyo diyan sa YouTube, may mga satanic na miyembro ni Anton LaVey, winasak, giniba ang cross. Daming mga born again, winasak, pati cross at sagradong imahin. Ang tanong, bakit po ba ang mga anti-Catholic, katulad ng grupo ng Satanic Church ni Anton LaVey, bakit po ba sila ay nagkakaisa na allergic sa cross? Kaya, isip-isip naman mga kapatid. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Di po natin layunin na saktan damdamin ng ating mga kapatid. Pero sasagutin din natin tulad nitong isang DDS vlogger na ito na okay, ipinagtanggol niya si Marcolita. Tanong, magalang na Marcolita, no? Abogado. Pero sa separation of church and state, yun lang pinakatulog na House Bill niya, House Bill 4611, dahil siya Iglesia ni Cristo. Di ba maisip natin na ang naturang panukalang batas ay nahaluan sa kaniyang conviction, sa kaniyang pananampalataya bilang Iglesia ni Kristong tatag ni Felix Manalo. Di po natin sila kalaban. Sino ba sa atin ang di gustong maligtas? Di ba? Yung mga kapatid nating nadala sa ibang pananampalataya, sa siktang tatag lamang ng tao, una, resulta sa kainosintihan sa pananampalataya, kaya walang laman sa pananampalataya ang ulo, parang hangin lang,
parang lubo na kung hangin lang alaman, ang daling matangay. Kaya, kahit kung makakita man sila ng iskandalo sa loob ng simbahan, lalo na ang iskandalo ay nanggaling sa mga ordained minister, iyon ang ginagawa ng iba na lilisanin na nila ang pananampalataya. At kahit yung mga pare na namumuhay sa kabanalan ay dinadamay na. Kung may pare na isa lang o ilan lang na nagkasala, hindi man kasalanan sa lahat, i-generalize na ang lahat ng mga kaparian. Yun ang realidad sa ating panahon ngayon. Pati buong simbahang Katoliko. Mali po yun. Mali po na i-generalize na natin ang simbahan. Dahil una pa lang, sa Biblia, alam na nating lahat mga kapatid, na sa 12 apostolis ng ating Panginoong Hesus, isa nito ay si Judas Iscariote. Isa nito ang nagtraidor sa ating Panginoong Hesus. At dahil ginawa ni Judas yung pagtraidor, hindi naman ibig sabihin na ginawa ng 11 apostol na itraidor ang ating Panginoong Hesus. Di po ba? Kaya mga kapatid, huwag kayong lumisan sa tunay na iglesia. Natatag ng ating Panginoong Hesus. Pag-aralan nyo, sino ba sa atin ang di gusto maligtas? Maraming salamat po. Abangan ninyo ang susunod nating live kaugnay sa kulto sa Surigao. Maraming salamat. Bye-bye. To make his message known is our response.